In this reading, we will going to have love reading and message from your person for red. Okay, so let's see the energy first and the situation. Pathway to true love. Take me home. Okay, meron din tayo ditong unification, aligning with abundance. Wow, lumitaw dito yung ating angel number 1111. Also 1111 compassion, higher heart opening. Okay, so kung makikita natin, meron tayong dalawang 1111 dito, my loves. Ayan, meron tayong 1111, dalawang 1111. Ano ba ang situation, current situation or love situation? Pinapakaganda, meron tayong angel number for twin flame 1111. Okay. Ayan. So, pwede na to. Unification. Aligning with higher heart opening. Okay, meron tayong lumitaw na love, admire, history. Okay. So, dito, kung makikita natin, ang daming pangyayari, ang daming mga, kumbaga, dito kasi lumitaw yung pathway and alignment. So, obviously, may mga nangyayari, mga bagay-bagay sa yung love life. And sabihin natin na confirmation na ito ay talagang love. Okay? So, because lumitaw dito yung love. And the past involved here. Past happened and past involved here. Pero one thing is for sure, there is come together. Kagaya nandito lumitaw sa atin is unification. Kung meron mang pagsubok, yes. Kung meron mang pagsubok, nandito kasi 99, and 99 also signifies endings and new beginnings. So, kung ano may mga pagsubok na yon, nandyan na yung sabihin natin katapusan or sabihin natin new beginning, renewal. Pero dito merong reconciliation na mangyayari. Merong reconciliation and sabihin natin soul contract. May involve ba ang past doon sa mga nangyari? And ito, dito kasi parang sobrang dami eh. O, kung natin, it signifies na parang story ang nangyari sa inyo dito sa love life ninyo. Pero, one thing is for sure, merong reconciliation and comeback na mangyayari sa inyo. And I also heard na from this card with a higher heart opening, kung meron mang nasaktan sa inyo, kung meron mang hindi makamove on because of this, because of this card, the history or past happened. Merong isa sa inyo na parang hindi makalimutan yung mga nangyari sa past. Okay? You are called to open your heart, higher heart opening, have compassion with your partner. I-consider mo pa rin yung inyong relationship. And sabihin natin, ito ay pwedeng mag-lead din sa inyo sa true love. Maraming pagsubok, pero andito lumitaw pa rin dito yung pathway to true love. Kumbaga yung pagsubok na yan, andyan pa rin, naka-align pa rin yan, alignment with your, sabihin natin, soul contract, with your abundance, yung unification na to. I also heard na dito, kahit sabihin natin maraming nangyayari, mananaig pa rin kasi yung admiration sa isa't isa because of this love card. Okay? Maranaig pa rin yun. Kahit sabihin natin maraming involved, ang dami dito, ang daming involved, ang daming nangyari, ang dami mong pwedeng ikwento. Ito kasi, yun, kagaya ng sinabi ko kanina, ang daming pwedeng ikwento, ang daming nangyari. Pero nandun ang love andun pa rin ang love. Kaya kung ano man yung mga iniisip mo about your partner, mutual, kumbaga love ka ng partner mo because of this. Look at these cards. Parehas kayo nakaharap sa isa't isa, walang nakatalikod.
Pero dito, namagitan itong past happened, merong kumbaga, yung history card na to kasi is involved dito ang past. Maaaring isa sa inyo hindi makamove on sa mga nangyari, sa mga previous issues ninyo na parang laging binabalikan. Okay? Iyon ang isa sa mga problem ng, sabihin natin, ng connection na to. Pero, for you to understand, this is pathway for your true love. Sabihin natin na mas mapapaiting pa yung samahan ninyo doon sa mga nangyari sa inyo. Okay? Pero kailangan dito ng compassion. Kailangan dito ng consideration sa inyong love relationship. Kailangan nyo ng love, kailangan nyo i-admire ang isa't isa. Kailangan nyo ma-enchant, or sabihin nga natin hangaan nyo ang isa't isa. Kailangan nyo i-adore ang isa't isa because of this compassion card. Okay? So, kagaya na sinabi ko, twin flame, this is one of the confirmation na ito ay itinadhana because of this soul contract. Huwag nyo i-give up ang isa't isa kasi double twin flame numbers ang lumitaw. And dito na ito yung strong confirmation na this is spiritual union. Blessed itong connection na to. You have to consider your partner kung ano man ang meron siya. You have to consider them. Kung ano man yung mga iniisip mo about them, kailangan pag-isipan mo siyang mabuti. Kumbaga, kailangan i-open mo yung heart mo sa kanya. Okay, let's see. Another confirmation for this. Okay. There's a karmic relationship. Iniisip ninyo dito. Yung mga potential na, ayan, unconditional love, giving, receiving affection. Okay, so napakaganda ng, sabihin natin, ito kasi yung result ng inyong connection. Pero dito makikita natin na dito sa past na to, sobrang toxic nang nangyari. Merong sabihin natin may mga triggers and turmoil, resentment na idinulot itong relationship na to. Pero ang ganda dito, tingnan nyo yung love card na to and kisses. Meron bang na-involved? May uminvolved ba sa inyo dito sa story na to, dito sa pangyayari na to? Meron kasing karmic relationship, and itong love na to ay naka-direct dito sa karmic. Hindi siya pwedeng sabihin natin, ito kasi, di ba sinabi natin kanina, confirmation na dito, this is soul contract. Pero may lumitaw na karmic. It's either merong involved na iba, or mukhang karmic itong relationship na to dahil sa kanyang issues. Okay, so kung ano man yung dahilan ng panghihinaan ng loob mo about this relationship, kagaya ng sinabi ko, this is a soul contract. Okay? Ang ganda, tingnan mo mabuti, 11-11 cards. Lumitaw to sa'yo. Kumbaga, ang kailangan mo dito makinig ka doon sa love. Pero, dito sa mga istoryahin, sabihin natin, merong karmic na involved dito. And it looks like na sabihin natin itong love relationship na to ay mukhang karmic. Alam mo yung pag karmic, sobrang daming away, sobrang hindi, merong sabihin natin possession and addiction. Sabihin natin possession, addiction, and controlling sa kanilang love. Kung wala man third party na involved dito, kasi ito yung love and kisses, in love sila dito pero merong nasamang karmic. And I don't see na ito ay third party. Sabihin natin, ang itsura ng inyong relationship ay mukhang karmic sa sobrang daming issue, ganun. Pero kailangan mo intindihin na ito ay pathway for true love and connection. Kasi ito, napakaganda ng journey. Receiving what you need, progression. There's arriving, and sabihin natin, kailangan magkaroon na ng closure yung issues. Kailangan magkaroon ng closure itong issues, and kung hindi man sabihin natin totally close, kailangan ng progression. Okay? Apakaganda reconciliation and closure.
kung sabihin natin pinanghihinaan ka nga ng loob about your relationship, tama, andito addiction. Masyado kang possessive doon sa past na nangyari sa inyo, na nagdudulot sa inyo ng blockages and restriction or restraint. Pero I don't see yung third party. Ito, yung karmic relationship na to, sabihin natin resentment, yung kung ano man yung mga nararanasan when it comes to their karmic partner, ganun yung naging experiences mo with your partner right now. Masyadong maraming resentment. At dapat yung lessons na yon is matutunan mo for your progression ng inyong relationship. Ayan o, ang ganda. In love kayo eh. In love kayo sa isa't isa. Unconditional love. Dito, confirmation na kayo ay itinadhana. Okay, let's see message from your person. Kung hindi ka man, pinanghinaan ka ng loob, just trust the process, okay? Just trust this kasi kumbaga it will lead you to true love. Kung hindi man yung partner mo, it will lead you to true love. Pero ito ay strongly feel na kailangan align kayo eh. Aligning with abundance. Kagaya nga ng sinabi natin, if you've already reconciled, i-close mo na yung issues dito sa past. Mag-move on ka na at wag mo na yung huhalo-kayin pa. Kasi addicted ka dun sa past eh, sa obsession eh. Nakokontrol mo yung inyong connection. Kumbaga pinangungunahan mo ang mga bagay-bagay about your love connection, okay? It was my fault, but I blamed you. I lost myself for a little while. Okay, aminado naman ang iyong partner na meron din siyang pagkukulang. Aminado din ang iyong partner na meron siyang pagkukulang, but dito one thing is for sure, willing siya to become a better person. I am becoming a better person. I look for you everywhere. Hindi ka din niya kayang mawala. Okay? This is confirmation na hindi ka din kanya kayang mawala. And kaya niyang or willing siyang mag-adjust para sa relationship ninyo. Kagaya sinabi ko kanina, aminado siya na meron din siyang kasalanan at meron din siyang pagkukulang. Meron din siyang pagkukulang. Okay. So, ang kailangan dito, magkaroon kayo ng compassion sa isa't isa. Paigtingin yung inyong love and adornment sa isa't isa. There is someone else. Ano ibig sabihin ng there is someone else? Meron bang selosa or seloso sa inyong dalawa? Do you think about me too? O, kumbaga nagke-care ka pa ba? Kumbaga may care siya kung nagke-care ka pa sa kanya. Okay, yes, eto. If ever na nakakaramdam ka sa yung person na parang nagbago siya. Ooh. Okay, my loves. I am becoming a better person. Gusto niyang i-work out ito. Pero dito kailangan, itong person mo kailangan pa niya ng oras. I need time for me. I need more time. Bigyan mo siya ng oras. Huwag mo siyang masyadong sakalin. Kasi ito my loves, yung addiction dito, you controlling this relationship. Kung meron kang hinahangad sa kanya or hinahanap sa kanya, willing siyang gawin yon, pero kailangan niya ng oras. Kailangan mo intindihin, have compassion with your partner. Kailangan mo intindihin na kailangan niyang i-work out to. They are willing to become a better person na fit para sa'yo, pero kailangan niya ng oras para dito. Okay? Wag mo siyang masyadong, sabihin natin, yes, responsibility niya yun na baguhin, pero kailangan niya, they need more time. Dalawang card na need time for them. Bigyan mo sila ng oras para baguhin, makapag-adjust kung ano man yung gusto mo for your relationship.
Okay? So, dito nga, sa karmic na to, dahil since na meron jealousy na, laging iniisip na there is someone else. And, siya naman, aminado siya na may pagkukulang siya. Maaaring kaya mo naramdaman yon dahil may pagkukulang din siya. Aminado siya doon. And they lost themselves for a little while. If ever, dito kanina nabanggit ko, kung merong third party na pumasok, if ever na may third party na pumasok, aminado sila na they are lost during that time. Pero one thing is for sure, ang energy ng person mo is nakafocus pa rin sa'yo. They are willing to change. They are willing to adjust themselves, pero kailangan nila ng maraming oras. And dito, ang kailangan mo is compassion. Kailangan mong ng higher heart opening para maintindihan ko ano yung nangyayari sa person mo. Okay, let's see the clarifier for this card. So, dito sa ating come together, reconciliation, and also yung closure ng issue. Kailangan dito, kung ano man nangyari dito sa past na to, kailangan nang ma-close yung issue na to. At wag na ulit hahalukayin. They are part of the history, pero wag kang ma-obsess dito. Huwag kang ma-obsess kasi napoposes ka or sabihin natin na-obsess ka, dun ka lagi nakarelay sa history na nangyari sa inyo. You have to move on. Kailangan ninyong ng progression sa relationship na yan. And also, you have to close. Yes, rekindle na naman, my loves. Every relationship has magical moments that can be rekindled. Okay? Okay. And yes, you are soul. Another confirmation na kayo ay may soul contract kasi kahit hindi kayo nag-uusap, meron pa rin kayong soul connections. And also, yung sabihin nating soul connections na to, hinahanap nyo pa rin lagi ang isa't isa kahit magkahiwalay kayo para kayong magkadugtong. Okay? You are telepathically, sabihin natin synchronized, creating moments sa, sabihin natin 5D dimension. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko una pa lang, merong something. Merong, sabihin natin nakatadhana talaga yung connection na to because of this 1111, double 1111 angel numbers. Okay, let's see advice from our spirit guides. Okay, embrace, accept. Okay, through each other, you find the missing pieces. My loves, take me. Itong card na to, ito talaga yon, the pathway to true love. Kung ano man yung sabihin natin nangyari sa iyo, you have to accept that. Every relationship, meron talagang nangyayari. And you have to find kung ano man yung mga missing pieces. Kailangan mo makita yun sa iyong lover, sa iyong partner. You have to embrace that. Kung ano man yung nangyari na yun, you have to accept your partner. Mag-focus ka dito, my loves, kasi the spirits, hindi ka naman ililigaw ni spirits. And kagaya ng sinabi natin, you are connected. May purpose ang mga bagay-bagay. Bakit iyan yung naging partner mo? Kasi kayo ay nandito sa spiritual union. Okay? Meron kayong nangyaring, sabihin natin na masyadong toxic issues, ang daming issues, pero kayo ay nakatadhana sa isa't isa at you have to embrace that. Okay? Through each other, ano ba yung lessons na natutunan mo sa kanya? You have to find the missing pieces doon sa partner mo. Okay, my loves? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.